with 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Madam Speaker, point of order, Madam Speaker. Majority Leader. I move to recognize Representative Marceline. Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Tuluyan ang na-expel sa Kamara si Kiko Barsaga matapos siyang ireklamo kaugnay sa ilang posts sa social media at sa naging asal niya bilang kongresista. Git ni Barsaga, ang Pangulo mismo ang nasa likod ng pagpapatalsik sa kanya. Nasa frontline ng balita niya si Mobile Giorno ay Atienza. Okay naman, medyo gutom and I'm still recovering from my illness, nagkaubuan, nagkasipon, but I'm getting healthier so I'm feeling good. Yan ang naging tugon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos ang desisyon ng Kamara na tuluyan na siyang patalsikin bilang kongresista. Sa botong 265 na pabor, 14 na tutol at 8 nag-abstain o walang boto. The findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Madam Chair. Pinatawan na ng expulsion si Barsaga. Nag-ugat ang hatol sa reklamo ni House Deputy Speaker Janet Garin sa Ethics Committee laban kay Barsaga dahil sa aniyay disruptive at disorderly behavior ng batang kongresista. Kaugnay ito ng paulit-ulit na pagdudulot ng pagkaantala sa House proceedings, discourses o bastos na asal sa mga kapwa kongresista at mga posts sa social media na nila ay sumisira sa imahe ng Kamara. Kabilang sa sumang-ayon sa pagpapatalsik kay Barsaga ay si 2nd District Palawan Representative Jose Alvarez. May 15 post ni Pusang Inang Barsaga. Wala akong magawa. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay Pusang Ina mo rin. Kontra naman dyan si Caloocan Congressman Egay Erice. Pagpapatahimik raw ito sa mga hindi sang-ayon sa kanya. Ang mga social, si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalong alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Sa South Lounge, sa Huntahan, hindi naman kinakaila, marami. Uusap-usap tayo. Ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan after the flood control anomaly. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buwaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Galit tayo, nasasaktan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts! Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Bilog ang mundo. Papanalangin ko na huwag dumating na tayo ang magiging biktima ng kapangyarihan na ginagamit upang apihin ang malayang pagpapahayag.
ayon sa awit ni Alicia Keys, na ang title ay Karma. Karma. What goes around, comes around. What goes up, must come down. Mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo o lola ni Kiko dito sa kamera. Ang bata, kung nagkakamali, alam ko, hindi gaanong normal yung mga gawi ni Kiko dito sa kamera. Pero minsan, yung bata, nakakatuwa. Pero yung mga matatanda na ayaw magbago, dapat, paalalahanin natin, dapat habang tumatanda tayo din sa kamera, tumitino rin tayo. Danny Barzaga ang pagkaka-expel sa Kamara, pero naninindigan daw siya sa mga naging pahayag niya laban sa Kongreso at sa buong gobyerno. Hirit pa niya, may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatalsik sa kanya. Utos talaga ito ng Malacanang at kung hindi sila susunod, baka matanggalan sila ng budget. Nang matanong kung ano ang pruweba niya, wala naman siyang mapresenta. Sa ngayon, may mga nagpapayo raw sa kanyang questionin ito sa korte. Well, ang sabi kasi, there are plenty of people referring me to, na I refer ko sa Supreme Court. I have no plans yet. Para sa Diyos. Okay, well, I'm open to everything. Magugunitang bago ma-expel ay 2 beses nang pinatawan ng 60-day suspension si Barzaga dahil sa kaliwat ka ng reklamo laban sa kanya. Inireklamo rin si Barzaga ng kanyang mga dating kasamahan sa National Unity Party dahil sa alegasyon ng umano'y pagtanggap ng suhol sa negosyanteng si Enrique Razon. Pero bago pa ma-expel, tila alam na ni Barzaga ang mangyayari sa kanya. Kanina, namamaalam siya sa kanyang mga kasamahan sa Kamara, pero may hirit ng pang-aasar. So it's my last day in Congress. Okay. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, huwag na masyadong magnakaw. Sige pa. Thank you. Bye-bye mga crocodile. Bago ang sesyon sa plenaryo, naghain ng ethics complaint ang National Bureau of Investigation laban kay Barzaga. Nag-ugat ito sa mga social media posts ni Barzaga na inaakusahan ng NBI ng assassination noong shooting incident sa Senado noong May 11. Mismong si NBI Director Melvin Matibag ang personal na nagdala ng reklamo sa opisina ng Secretary General sa Kamara. Ayon pa kay Matibag, naghahanda na sila ng criminal complaint laban kay Barzaga na inaasahang ihain sa Ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands.
Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin